sama-sama tayong magiging tarakili. Umakyat sa 151 patay sa malagim na sunog sa residential complex sa Hong Kong. At kabilang sa nasawi ang isang Pilipino na ayon sa kanyang pamilya ay may plano pa sana umuwi ngayong Disyembre para makapiling ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ating saksihan. Umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng malagim na sunog sa 7 tore ng Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Kanya-kanyang dala ng mga bulaklak, stuffed toy at maging pet food ang mga nakiramay. Marami ang umaasang magkakaroon ng hustisya para sa 151 nasawi sa trahedya. Ilan sa nasawi natagpuan sa mga hagdanan at sa mga bubong. Mahigit 40 individual ang nawawala pa rin. Sa gitna ng investigasyon sa pinakamalalang sunog sa Hong Kong, sa loob ng halos 80 taon, 13 na ang inaresto para sa manslaughter. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog pero kabilang sa sinusuri ang mga materyales na nakadagdag umano sa mabilis na pagkalat ng apoy, gaya ng mesh na ibinalot sa bamboo scaffolding na di raw akma sa standard. Gayon din ang foam insulation na ginamit ng mga kontraktor at ang pumalya umanong fire alarms. Ayon sa kanilang Labor Department, may mga residente nang naglabas ng agam-agam noong September 2024 na madaling magliyab ang mesh na ginamit ng mga kontraktor. Pero sinabihan umano sila ng mga otoridad na mababa ang tsansa ng sunog sa lugar. Sa gitna ng trahedya, umusbong din ang kabayanihan. Hinahangaan ngayon ang pagsagip ng OFW na si Rodora Alcaraz sa 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Ginagamot pa rin si Rodora sa ospital. It's so like her to put her life on the line for someone else. Kasi talagang very caring talaga siya. When you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, like, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang nakaligtas sa insidente. Bukod sa relief goods, magbibigay ang konsulado ng counseling at tutulungan ng mga OFW na nasunugan ng papeles. Magbibigay rin ng cash na ayuda ang DMW at ang OWA. Ayon pa sa konsulado, 2 Pilipino ang bineberipika kung ano ang lagay. Isa ang nasawi, ang 40 taong gulang na si Mary Ann Esteban na tubong Jones Isabela. Natunton ng GMA Integrated News ang kanyang pamilya sa Jones. 10 taon daw nagtrabaho sa Lebanon si Mary Ann bago lumipat ng Hong Kong kung saan mag-4 na taon naman siyang nag-OFW. Uuwi sana sa December 16 si Mary Ann para makasama ang pamilya sa Jones at kunin ang kanyang 10 taong gulang na anak na nasa Rizal. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak kami ay Pasko. At nakastanot yun. Kaarawan ng ama ni Mary Ann na si Jaime pero hindi sila makapaghanda dahil sa nangyari. Mas mabilis ko mga mayaw at ibang kayo ko. Pag makita mimit ka rin, ay baka umabot dito, 3 weeks ilang ko na. Nagpabot na ng tulong ang OWA at DMW sa anak ni Mary Ann sa Cainta. Pagtitiyak ng 2 ahensya, maiuuwi agad sa Pilipinas ang labi ng OFW. Makatatanggap din ang kanyang anak ng tulong pang edukasyon hanggang sa kolehiyo. Ayon sa OWA, hinikayat din ang bata na magtapos ng pag-aaral, gaya ng gusto ng kanyang ina. Nang tanungin kung anong gusto niyang maging sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, bumbero, para wala nang mamatay sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bistado sa Taguig ang isang hininalang Pogo Hub na patuloy umano ang operasyon sa kabila ng umiiral na batas na nagbabawal sa mga Pogo sa bansa. Mahigit 100 ang apektado kabilang ang Chinese national na wanted para sa kasong estafa. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Sige, wala. Relax lang ha. Relax lang mga pulis kami. Pakitaas lang ng kamay. ID. Target ng operasyon ng CIDG Southern NCR, PAOK at Southern Police District ang Chinese national na may kasong estafa. Sa intelligence report, narito siya sa 10th floor ng gusaling ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nang puntahan ng CIDG, tuluyan siyang naaresto. Actually, itong Chinese na to, minomonitor namin to ng mga about almost a week.
Hindi mailap lang kasi siya, kaya ayun, ngayon lang namin na tsambahan. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba pag-akyat sa 10th floor, ang ilegal na operasyon ng Pogo rito. 8 mahabang lamesa na may mahigit 100 computers ang nakita ng otoridad. Nakadisplay sa bawat computer ang link ng umano'y illegal na online sugal. Mayroon ding nakitang mga cellphone sa bawat computer table. Ayon pa sa CIDG, tila may nagaganap pang love scams. During the service ng warrant of arrest, nakita natin na talagang may Pogo hub doon na maraming computers, maraming mga parang mga love scam doon sa monitor makikita, at saka mga gambling, illegal gambling online. Ayon sa CIDG, nagpapanggap umano bilang IT solution company ang Pogo Hub. Yung pangalan nila, yung company name nila is hindi siya registered sa PAGCOR upon checking. 17 dayuhan at 75 Pilipino ang naabutan ng otoridad na nagtatrabaho sa umano'y Pogo Hub. Continuous pa rin yung documentation namin sa kanila, at kung talagang may violation, kung may working permit din yung mga foreigners natin, then dito lang. Ay kung wala, additional case to be filed against them. Yung mga Pinoy sir? Ayun, there will be charge ng employee ng Pogo. So violation din po yun. Oh, ano po yun? Anong trabaho sa taas? May love scam din daw doon. Wala po! Wala! At kung bakit naman nasa Pogo Hub din ang naturang Chinese na target ng operasyon, Usually, nagiging interpreter siya ng mga Pogo Hub. wala pang pahayagan na arestong suspect at maging ang mga pamunuan ng establishmento kung saan sila nahuli. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Hindi po muna madaraanan ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga matapos po itong bumigay. Nasira raw ito dahil sa mga nakaraang bagyo at mga pag-ulan. Ayon sa hepe ng Tinglayan MDRRMC, gagawa po ng pansamantalang tulay ang DPWH para makatawid ang mga sasakyan. At inaasahang matatapos ito ngayong Disyembre. Mapapanood na po sa social media simula bukas ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Nakatakda namang ipasubasa ang 4 na luxury vehicle ng Madiskaya sa Biyernes. Saksi, si Joseph Moro. Kasabay ng paggunita sa araw ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio ang muling pagsasama-sama ng libo-libong Pilipino. Mas kaunti man kaysa sa mga naon ng malawakang kilos protesta, masidhi pa rin ang panawagan para panagutin ang mga kurakot. And to those who think the Filipino spirit is weak, nagkakamali kayo. Sinasabi nila Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did. At walang magpa-move on hanggat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Bagamat may mga kinasuhan at nakakulong na, tanong ng marami nasaan ang malalaking isda. Sa ngayon kasi na iinip na tayo, puro mga dilis at sapsap lang ang nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilyon-bilyon na inakaw mula sa ating kaban. Tuloy-tuloy ang paghahanap sa 7 pang at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Interior Secretary, pinaniniwala ang nasa Portugal si Co. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa kanselado ang pasaporte ni Co dahil wala pang court order para rito. Ang isang taga-DPWH nasa Israel naman daw. Ayon sa PNP-CIDG, may mga taga-Sunwest Corporation na nagpahayag na gusto nang sumuko. May back channel po na sa amin. Wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying. Sa mga inilabas na video ni Co, ilang beses din niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos umano ng budget insertions. Sabi ngayon ng Malacanang handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues?
Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI. Simula Martes, ila-livestream na ng ICI ang pagdinig sa kanilang social media page. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Nauna nang sumula si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang tumistigo sa ICI. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, muling ipapasubasta ang 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi na ibenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Kanina ay sinimete ng CIDG sa ICI ang mga dagdag na dokumento kaugnay ng iniimbestigahang flood control projects. Binigyan diin naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. For people who are involved would like to see that change. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Big time ang taas presyo sa LPG simula ngayong araw. 2 piso ang dagdag sa kada kilo ng LPG ng Petron. Piso at 64 na sentimo naman ang sasolin, habang ang clean fuel may dagdag na 85 sentimo sa kada litro ng auto LPG. Magtataas din ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina simula bukas. Ang iba pang produktong petrolyo may big time rollback. 2 piso at 70 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel. 3 piso at 20 sentimo naman sa kerosene. Posible ipasubasta ang nasa 30 luxury vehicle na inimpound ng LTO dahil paso na o wala umanong rehistro. Yan po ay kung hindi maayos ng mga may-ari ng sasakyan ang mga papeles bago ang itinakdang deadline. Saksi si Dano Tingkungko. Mula Biyernes hanggang kahapon, hindi nabababa sa 30 luxury vehicle ang inimpound ng Land Transportation Office. Lahat ng ito ayon sa LTO, wala o paso na ang rehistro. 3 sa bawat 10 naman ang nahulihan ng walang lisensya ang nagmamaneho. Magtataka kayo, ang mahal-mahal na sasakyan, walang rehistro. Pangalawa, walang driver's license ang karamihan. Kaya po talagang ini-impound. Dahil impoundable offense ang pagmamaneho ng sasakyang paso ang rehistro, walang ibang sunod na hakbang ang mga may-ari ng mga sasakyan kundi ayusin sa LTO ang mga papeles ng kanilang mga sasakyan bago mabawi ito. Wala namang sasakyang pag-aari ng politiko o celebrity sa mga hinuli nitong weekend. Puro pribadong individual ito, kabilang ang isang minamaneho ng isang Chinese at isang dala ng isang Estonian. 3 naman sa mga nahuli ang isinasa ilalim sa mas masusing verifikasyon para malaman kung smuggled o hindi. Lahat po ito unregistered at karamihan po dito wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. May gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. Palaisipan daw sa LTO ang dami ng mga nahuhuling luxury vehicle na wala o paso na ang rehistro. Nilinaw din ng LTO na wala silang espesyal na operasyon laban sa mga luxury vehicle. Bahagi lang nila ito ng regular nilang operasyon. Pero hindi maikakailang kumpara ngayon, maraming enforcer ang ilang sa mga mamahaling sasakyan dahil sa posibilidad na makasita ng politiko. Dati, hindi striktong nai-enforce yung batas. Takot sila na tanungin kasi minsan syempre may mga kilalang tao. Iba yung pagmapara mo luxury vehicle, minsan politiko o minsan mataas ang katungkulan sa gobyerno, nai-intimidate lahat. Kaya sinimulan ko yung paghuli. Para mabawi ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan, kailangan nilang ayusin ang rehistro at bayaran muna ang mga karampatang multa sa LTO na 10,000 piso pataas. Kailangan nung patunayan nila yung ownership nila dun sa sasakyan. Titingnan po natin yung legalidad. Na paano, kasi kung wala kang proof of ownership ba't namin bibigay yung kotse sa'yo?
Kung hindi mapatunayan ng magpapakilalang may-ari na kanila ang sasakyan, hahanapin ng LTO ang may-ari sa loob ng nakatakdang panahon. Kung lumagpas sa deadline ay posibleng ipasubasta ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.